Good morning, sa mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyo, mga giliw kong mga kapatid kay Kristo at mga kaibigan, ganoon din sa ating mga suking taga-subaybay na nanonood ng ating programa ang Gospel of Music Ministry. Kumusta kayong lahat mga kapatid? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, mayroong malusog na pangangatawan at higit sa lahat mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan sa bawat isa sa atin, no? Siya ay tunay na mabuti na sa atin ay nagmamahal. Ating purihin sapagkat siya ay nagkalob sa atin ng panibagong buhay at kalakasan na ating naranasan sa mga oras na ito. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. At live tayo mga kapatid dito lamang sa ating Facebook dahil hindi pa natin naayos ang ating computer. Mamaya after ng live natin ay dadalhin natin sa lipa. Dadalhin po namin sa lipa yung computer para po yung CPU para po may paayos natin doon mamaya after ng live. At ngayon po yung araw ng Miyerkules, October 25, 2023. Napakabilis ng panahon. Parang kailan lang ay bagong taon at magdi-December na. Napakalapit na ng pagtatapos ng sanlibutan mga kapatid. Tunay na sabi ng Biblia, paiksi ng paiksi ang panahon. Dapat sa atin ay palalim ng palalim naman ang ating relasyon sa ating Panginoon. Habang paiksi ng paiksi ang panahon, dapat palalim ng palalim ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Binabati ko po lahat ng mga viewers natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. At samahan niyo po ako mga kapatid sa isang maiksing pag-aaral ng mga salita ng Diyos upang ating maging pagkaing spiritual sa araw na ito mga kapatid. Sinsya na po kayo na medyo na late tayo sa ating live. Ay pagising ko kayo ng umaga, 5:30, ay hindi pa ako bumangon at ako'y nagbasa-basa. Ang aso namin malakas tumahol. Grabing lakas ng tahol niya. At akala ko may tao, nung paglabas ko ay ahas yung kanyang hindi tinantanan dito malapit sa bahay. So talagang ginawa natin ang paraan kasi gusto manuklaw. So natagalan tayo. Salamat sa Diyos at walang natuklaw na mga alaga namin. At yung aming aso na si Lobo, yung talagang bantay namin dito na nakaapat o 3 ahas na yan siyang nakita rito na talagang nagbabantay sa labas ng kwarto. Kaya purihin ang Panginoon, talagang mabuti siya na sa atin ay nagmamahal at iningatan tayo mga kapatid. Alright, sa atin pong pagsisimula mga kapatid, tayo po ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong awa at habag sa amin. Patuloy na naranasan namin ang inyong pagmamahal at higit sa lahat ang inyong biyaya ng buhay at kalakasan sa umagang ito. We thank you, dear Lord, sapagkat tunay na kayo nariyan palagi sa bawat isa sa amin, hindi niyo po kami pinabayaan. Salamat Panginoon sa inyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag at taglay namin ang buhay at kalakasan sa umagang ito. Ano ang maisusukli namin Panginoon sa inyong kabutihan sa amin, kundi ang maglingkod sa inyo ng may katapatan. Dear Lord, aming dalangin na inyo kaming pagpalain, gabayan, pangunahan ng banal na Espiritu at pagkalooban ng wisdom upang sa aming pag-aaral sa umagang ito maging pagpapala sa bawat isa sa amin at maging inspirasyon upang lalo kaming magkaroon ng eagerness ng paglilingkod ng may katapatan sa inyo. Pagpalain po ninyo aming mga viewers. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright, amen and amen mga kapatid. So, sa umagang ito, ating pag-aaralan ito napakagandang paksa mga kapatid. The danger of selfishness. Ang panganib ng pagiging makasarili mga kapatid. Alam niyo yung mga tao makasarili. Kahapon we talked about yung pagka-mainggitin, no? Na hindi maganda sa isang Kristiyano ang pagiging mainggitin mga kapatid, no? Yung bang laging insecure ka sa mga bagay na nangyari sa iyong kapwa, no? Na ang labas kasi ng pagiging mainggitin ay mapag-imbot, no? Ninanais mo, ninasa mo yung mga bagay na nasa iyong kapwa. So
hindi siya magandang behavior sa isang Kristiyano o sa isang mananampalataya. Kaya napakagandang paalala sa atin yesterday. And this morning ay danger of being a selfish person, no? Danger of selfishness, being selfish, pagiging makasarili, mga kapatid. Si Apostol Pablo ay meron siyang binigay sa ating napakagandang talata, mga kapatid. Yung dito sa Filipos Kapitulo 2, ang versikulo 3 hanggang 4. Mga versikulo 3 hanggang 4. Ang wika rito, mga kapatid, sa English ay Philippians chapter 2 verses 3 hanggang 4. Ang sabi po'y ganito: na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Verse 4, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. So pinakikita rito, mga kapatid, it talks about being unselfish, no? Pinag-uusapan dito yung hindi mo lamang isipin yung makabubuti sa iyong sarili, kundi maging sa iyong kapwa, mga kapatid. Ito yung payo ni Apostol Pablo. Ang sabi rito ay huwag lamang ninyong isipin yung mga bagay na para sa inyo, kundi ganun din sa iba. Kasi karamihan sa mga tao, mga kapatid, ay ganun, no? Ganun ang kanilang iniisip at ganun lamang kanilang ninanais yung pabuti ang kanilang sarili. Hindi nila iniisip ang iba, mga minamahal na mga kapatid. Sa ibang salin, ganito po ang ating mababasa sa ibang salin. Sabi rito, huwag lamang isipin ang sarili ninyong kapakanan, kundi isipin nyo rin ang kapakanan ng iba. Sa ibang salin, ganito bang nakasulat: huwag ninyong hanapin ang sarili ninyong ikabubuti, kundi sa ikabubuti rin ng iba. Yung bang marunong kang mag-isip kung anong nakabubuti sa iba, hindi lang yung iniisip natin yung sa ating sarili. Kaya nga naalala nyo yung binanggit natin kahapon sa ating pag-aaral. Yung sinabi ng ating Panginoong Hesus that love your neighbor as yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Meaning, pinakikita ron, mga kapatid, na pinaalis ng Panginoon yung selfishness sa atin, yung pagiging makasarili. Sapagkat ang pagiging makasarili, ayon dito sa ating devotional, selfishness often defined as a concern for one's own welfare or interest without regard for others. Di mo iniisip, wala kang pakialam kung anong mayroon sa iba't pangangailangan ng iba, mga kapatid. Alam nyo, yung taong mas nakakaintindi sa kalagayan ng mga mahihirap o nangangailangan, yun yung taong galing doon. Naalala ko si Manny Pacquiao, ang sabi niya, ngayong mayaman na siya, kapag narinig niya yung isang mahirap na tumatawag habang nakatalikod siya, "Sir, tulong." Parang ang sabi niya, tinutusok ang aking puso sapagkat naramdaman ko ang kanilang naramdaman at doon ako galing. Mga kapatid, hindi lamang dahil sa doon ka galing, kundi kung papaanong pinagpala ka ng Panginoon. Kung papaanong naranasan mo ang matiwasay, masagana na pamumuhay. Maaari bang hindi lamang natin isipin ang ating mga sarili, kundi pati yung ating kapwa. Isa sa napakagandang adhikain ng isang Kristiyano ay yung tinatawag nating welfare ministry, na maging ako ay nagising, mga kapatid, doon sa sermon o message ni Pastor Wendell Serrano. Siya po ay isa sa mga expert sa marriage and family life. Lagi siyang kinukuhang speaker doon. At isa sa binanggit niya nung naging guest siya namin doon sa Lipa, ay pinakikita niya isa sa mga neglected na ministry ng ating panahon ay yung welfare ministry. That's why, nung narinig ko yun, sabi ko, nga, maraming mga taong mga mahihirap. Maraming mga tao, mga kapatid, na mga nangangailangan. Maraming mga tao, mga kapatid, na walang-wala. Ano ang ating ginagawa? Di ba? Sa mga pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga nila, mga kapatid,
ang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo, it's not only for your own good. Hindi lamang para sa iyong ikabubuti, kundi maging ikabubuti rin po ng iba. Okay? Hindi lamang na dahil pinagpala ka, you are using that advantage, mga kapatid, para maging mapanlamang sa kapwa. No? Gawin mo itong pribilehiyo na makatulong sa kapwa. Yung bang maging daluyan ka ng pagpapala. Di ba? Nalala niyo yung kanta na ano ba yung kanta? Yung may katapatan? Daluyan ng pagpapala sa habang panahon. Yung bang ikaw ay, dahil pinagpala ka ng Panginoon, naging daluyan ka rin ng pagpapala doon sa iyong kapwa, mga kapatid. Alam nyo, we establish this Gospel of Music Ministry, mga kapatid, na mayroon kaming segment na welfare ministry. Bago pa lang. Actually, we started that ministry 3 years ago sa Taguig pa kami. At bagaman hindi galing sa amin yung pera dahil wala naman kaming pera talaga, ay yung mga viewers natin na mayroon din silang kakayahang tumulong ay pinapadala nila. Halimbawa may nagpapadala ng magkano lamang. Pastor, ito'y para sa welfare ministry. Ang ginagawa namin, ibinibili namin ng bigas at ng tinatawag nating grocery. Alam nyo, napakasarap sa pakiramdam na makatulong sa kapwa. At yung aming pamimigay ay pinipili namin. Anong ibig sabihin ng pinipili? Hindi po, ang binibigyan po namin hindi yung may pera o hindi yung mayayaman. Ang binibigyan namin, of course, yung nangangailangan, lalo na yung ang bahay sira-sira, tapos mga matatanda na. Kapatid, at alam nyo, maramdaman mo, yung huli naming pamimigay, maiyak-iyak yung nanay dahil ang sabi niya, wala na po kaming bigas. Yung aking apo, kasi 2 lang sila doon, ay nagutom. At wala mang siyang maisaing, may pakain na kanin, ay naglakbay sila papunta doon sa tindahan at bumili ng tinapay para sa kanyang apo. Nung makakita niya, sabi niya, kilala ko po ba kayo? Sabi ko, hindi tayo magkakilala, Nay. Bakit niyo po ako binibigyan ng bigas at ng grocery? Yun ay pagpapalan mula sa Panginoon. Nung kasing namigay kami, meron na lamang natirang isang balot ng bigas at grocery. Ang sabi namin natin, Panginoon, itulungan niyo po kami na maibigay namin ito sa tamang nangangailangan. So, nung napauwi kami, galing doon sa Santo Niño, mula doon sa may dagatan, pabalik, nadaanan namin yung isang nanay na naglalakad, yung matanda na, kasama yung kanyang apo. Hindi kaagad siya sumagot sa akin at natakot pala siya at baka kami nangunguha ng bata. Nung nakita niya, tuwan-tuwa siya, mga kapatid, nung nakareceive. Ano ibig sabihin natin, mga kapatid? Napakahalaga noon, mga minamahal, na sinabi ni Apostol Pablo, huwag lamang ninyong isipin ang inyong sariling kapakanan, kundi kapakanan din po ng iba. Let not every man owe on his own things. No? Sabi dito, that is, be not selfish. Do not let your care and attention be wholly absorbed by your own concerns or by the concerns of your own family. Evince a tender interest for the happiness of the whole, and let the welfare of others lie near your hearts. Napakasarap nun, mga kapatid. No, yung iba kasi ay bahala sila, hayaan mo sila walang makain, basta tayo sagana tayo, tiba-tiba tayo. Ganun yung ugali ng iba. Pero alam nyo, mga kapatid, isa sa napakagandang ugali ng isang Kristiyano ay yung maging matulungin ka sa iyong kapwa, mga kapatid. No? Yung bang maranasan ng iba, yung pagpapalang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Alam niyo yung talatang sinabi ni Pablo sa Filipos 2:4. Inulit niya yan sa 1 Corinthians 10:24. No one should seek their own good, but the good of others, mga kapatid. Alam niyo kasi pagka hindi ka matulungin sa kapwa mo, mga kapatid, karamihan yan, naging mapang-api sa kapwa yung mga may pera, no? O di kaya ay walang pakialam sapagkat iniisip nila yung kanilang sarili. Sabi dito, selfishness often defined as a concern for your own welfare or interest without regard for others is a trait that has long been admonished in various moral and spiritual traditions. In Christianity, the value of selflessness, hindi selfishness selflessness is emphasized as a core principle. Selfless. Hindi ka madamot. Hindi ka nag-iisip lamang ng sarili mong kapakanan. Okay? It is a core
principle of a Christian religion, rooted in the teachings of Jesus Christ. Have you still remember when our Lord Jesus Christ, mga kapatid, was still here on earth? Ay every time na mayroon siya mga pangangaral, mga pagmiministeryo, ang mga tao, talagang kaya alam niyo yung sinabi sa Ministry of Healing page 143 that Christ method alone will give true success and reaching people. Bakit? Makita niyo mga kapatid, pinapakain niya. Yung bang pinupuno niya ang pangangailangan ng iba. Nagkaroon muna ng pinapakain niya. Nagtanong kasi ang mga apostol, Lord, sa daming tao na ito, there are more than 5,000 people. Paano natin sila pakainin? Sabi ng ating Panginoon, meron pang may dalang pagkain dito. Naalala niyo yung isang batang may dalang 5 tinapay at 2 isda. Na binasbasan ng ating Panginoon and then pinaghati-hati at pinakain doon sa mga tao. At lumagpas pa. Sumobra pa mga kapatid ng 12 basket. Nakita niyo yung pinunan muna ng Panginoon yung gutom. Sabi nga noon ni Pastor Wendell Serrano, papaano mo pangaralan yung isang taong gutom? They don't have time to listen to God's word mga kapatid, kung kumukulo ang tiyan. Nagets niyo mga kapatid? Paano sila makikinig sa pangangaral kung kumukulo ang tiyan mga kapatid? Diba? So makita natin, this is the central core o principle of Christian religion rooted in the teachings of our Lord Jesus Christ. This article explores the dangers of selfishness within the context of Christianity. Hayaan na natin yung mga hindi Kristiyano. Highlighting how it runs contrary to the principle of love, compassion, and humility that Jesus Christ exemplified. So makita natin mga kapatid, talagang ang one of the most effective way of reaching people is Christ's method alone. Written in tinatawag nating Ministry of Healing, page 143. At ang pagiging selfless, hindi selfish, selfless ay naka-founded siya sa pag-ibig ni Kristo. Tandaan niyo mga kapatid, nakapundar sa pag-ibig ni Kristo mga kapatid. The central to the teachings of Christianity is the commandment to love one's neighbor as thyself. Okay? Ang pagmamahal mo sa iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya pag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, huwag mong sarilinin. Ibahagi mo rin sa iba. Magbahagi ka, mga kapatid. Alam nyo, natutuwa ako sa mga tao na talagang napaka-generous, napaka-helpful na mga tao, especially sa mga needy. Sabi ko, kapatid, bakit napaka-generous ninyo? Bakit kayo ay talagang yung hand nyo napaka-open, lalo na doon sa mga kailanganin o sa ministry o sa mga nangangailangan? Ang sabi ng isang kapatid, sinishare ko lang, Pastor, ang blessing na ibinigay ng Panginoon. That's an amazing behavior of a true Christian. Napaka-kamanghamanghang behavior ng isang tunay na Kristiyano na naunawaan niya na yung blessing ay hindi for their own good lamang, kundi para din sa iba. Mga kapatid, napakagandang ugali na ganun sapagkat nakapundar yun sa pag-ibig ni Kristo at sa prinsipyo ni Kristo, mga kapatid. No? Sabi nga ng Panginoong Jesus, walang higit na dakilang pag-ibig kaysa rito. Yung dalawa, ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Alam nyo, madaling sabihin na iniibig ang kapwa, pero mahirap patunayan. Diba, mga kapatid? Di mo kayang magbigay ng kaunting tulong doon sa mga nangangailangan. Sabi dito, selfishness contradicts the fundamental principle as it places one's desire and needs above those of others. When individuals prioritize themselves to the detriment of their fellow human beings, they fail to fulfill the call to love unconditionally. Yung iba naman, pag tumutulong, kailangan ng may kapalit. Diba? Yung iba naghahangad ng kapalit. Huwag po kayo maghangad ng kapalit. Dahil ang ating Panginoong Diyos, hindi naman naghahangad ng kapalit sa pagpapalang ipinagkaloob niya. Diba mga kapatid? Hanggat kay pinagpapala ng Panginoon, maging pagpapala ka sa iba. Huwag mong isipin, sariling sikap ko to.
Akin to, ginawa, pinaghirapan ko ito. Bakit ako magbabahagi sa iba? Alam nyo, yun ang naging dahilan kung bakit naging malungkot yung isang binatang mayaman. When he asked the Lord Jesus, "What shall I do to inherit eternal life?" Anong gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng ating Panginoong Yesus, sundin mo ang mga utos. Alin-alin? Ang sabi niya, Matthew 19 po yun. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, etc. Sabi niya, Lord, since birth, sinunod ko po yan. Yung 10 Commandments, sinunod ko po yan. Sabi ng ating Panginoon, may kulang pa. Dahil sa sobrang yaman mo, umuwi ka, pamahagi mo ang iyong kayamanan sa mga dukha at bumalik ka rito, sumunod ka sa akin. What was the reaction and response ng binatang mayaman? Nalungkot siya, mga kapatid. Sapagkat siya lubhang mayaman, mga kapatid. Di ba? Lubhang mayaman. Mga kapatid ko, sa 10 utos may salita roon. May utos doon na huwag kang papatay. Yes, hindi ka pumapatay. Pero pag hindi ka naman nagbigay sa iyong kapwa para sila mabuhay, lalo na doon sa mga needy, parang pinapatay mo na rin sila. No? Pagka tinatanong ka na, iniibig mo ba ang iyong kapwa? Napakadaling sabihin, yes po, iniibig ko. Pero mahirap patunayan kung hindi mo ginagawa. Kaya nga, ang sabi nga nila ay, action speaks louder than words. Mga kapatid, di ba? Pagka ganon, makikita natin, yun ang foundation ng love, ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Okay? Selfishness not only damages relationship but also diminishes the inherent worth of others, mga kapatid. When individuals prioritize their own desires without considering the needs of those around them, they risk treating others as means to an end rather than as a fellow human beings, deserving of respect and care. Mahalaga yung malasakit sa ating kapwa. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya ako I really appreciate those viewers natin. Bagaman hindi, alam ko naman hindi lahat ng viewers natin ay may ganong extra na pagpapala. Pero doon sa mga pinagpapala, they share their blessings, no? At ibinila natin ng bigas, pinamigay natin doon sa mga mahirap. Tuwan-tuwa sila, mga kapatid. Meron ako napuntahan doon na isang pamilya na yung binatiliw na lamang ang natira sapagkat siya may karamdaman, yung nanay niya nagtatabas. Sabi ko, nasaan po yung tatay mo? 7 years na po, sir, na patay. May karamdaman siya. Yung nanay niya ang nagtatabas, naghahanap buhay. Mga kapatid, di ba? Hindi ba karapat dapat na tulungan yung mga ganon? Yung iba may sakit, di ba? Yung bang walang-wala na sila pero ginamit ka ng Panginoon para meron silang masaing. Di ba? May napuntahan nga kami na she was not expecting na dumating kami. Sino po kayo? Yun ang tanong nila. Bakit nakarating dito? And then, sabi nila, ay bibihira lang po dito nagbibigay. Sabi ko, hindi po ito sa amin. Ito'y galing sa mga kapatiran o sa mga viewers na ibinahagi ang kanilang mga pagpapala at nakarating sa inyo. Ganon kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Okay? So dito pinakikita, ang sabi rito, mga kapatid, mahalaga na nandoon yung care mo sa iyong kapwa. Pag-iisip ng mga bagay na hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa iyong kapwa. Kaya nga yung mga taong matulungin, yung mga taong mga nagbabahagi ng kanilang mga pagpapala, ay lalong pinagpapala ng Panginoon. Diba? Sabi doon sa Proverbs 11:25, ang taong matulungin ay lalong pinagpapala at sasagana sa pagpapala. Okay? Na nag-share na kanilang mga pagpapala. This humanizing effect stands in stark contrast to the Christian belief that every person is created in the image of God and deserves love and dignity, mga kapatid. Di ba? Minsan tayo ay parang napapagod tayong tumulong. Huwag kang mapagod. Kasi tandaan natin, ang iyong kayamanan, hindi mo madala yan panahon ng mamatay ka. Higit sa lahat tayo haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Magbibigay sulit tayo. Tatanungin ka ng Panginoon, anong ginawa mo nung nabubuhay ka? Nung nandito ka pa sa lupa? Ano ang naging pagpapala ka ba o lalong naging pahirap ka sa iyong kapwa? Diba? Ganon, mga kapatid. Okay? So, ngayon kung ikaw ay ganon ang iyong ugali, siguro baguhin natin, no? Baguhin po natin.
Sabi dito, recognizing the dangers of selfishness, Christianity encourages individuals to repent and seek transformation. Okay? Transformation, Panginoon, naalala ko yung karanasan ni Zaccheo. If you know Zaccheo, the story of Zaccheo, mga kapatid, siya ay pandak, pero siya ay mapanlamang sa kanyang kapwa. Siya ay maniningil din ng buwis at grabe yung kanyang pandaraya na ginagawa sa kanyang kapwa. Nung marinig niya na dadaan si Kristo doon sa kanyang lugar, dahil siya ay pandak, hindi niya makita. What he did, mga kapatid, is umakyat siya sa puno ng sikomoro just to see Jesus personally, in person. At habang nandun siya sa babaw ng puno ng sikomoro, yun ang disadvantage pag pandak, ay tinitingnan niya ang ating Panginoon sa naglalakad. Pagdating ng Panginoong Hesus sa tapat niya, tumingala si Jesus Christ. At sabi niya, Zaccheo, bumaba ka at doon ako kakain sa bahay mo. Apa, ganun na lamang kasaya si Zaccheo. Sabi niya, yes Lord! Yes Lord. Munta sila doon. Kaya nga si Jesus Christ ay pinaritangan ng mga Fariseo. Itong taong ito, nakikain sa makasalanan. Bakit? Wala bang karapatan makikain sa makasalanan? It's the time to call to repentance those who are living in sin, nabubuhay sa kasalanan. So, when Zaccheo met our Lord Jesus Christ, mga kapatid, in His home, habang sila'y kumakain, ang sabi ni Zaccheo, mga kapatid, when he felt the presence, the holiness of our Lord Jesus Christ, nagsisi siya sa kanyang kasalanan. At ang sabi niya, Lord, lahat ng mga nadaya ko ay ibabalik ko sa kanila. Doble, triple pa. At ibahagi ko sa mga dukha kalahati sa aking kayamanan. Kita niyo, mga kapatid. Hindi pa siya sinabihan ng Panginoong Hesus na, oy, yung kayamanan mo, yung iyong kasalanan, pagsisihan mo na. Hindi pa sinabi ng Panginoong Hesus. Pero nung naunawaan niya at naranasan niya ang biyaya ng Panginoong Hesus sa kanya, siya mismo nagsisi siya at naranasan niya yung transformation, repentance and transformation. At higit sa lahat, mga kapatid, nag-volunteer na siya. Panginoon, kalahati ng kayamanan ko ibibigay ko sa mga mahihirap. At yung mga taong nadaya ko, ibabalik ko sa kanila, dodoblihin ko, tetriplihin ko. Magkaiba yung naging pananaw ni Zaccheo at nung binatang mayaman. Dahil yung binatang mayaman, sinabihan na siya ng Panginoong Hesus na ibenta mo ang iyong kayamanan, pamahagi mo sa mga dukha. Diba? Ang sabi niya, nalungkot siya, umalis. Bakit? Kasi marami siyang kayamanan. Dapat nga pag lalo kang pinagpapala, lalo ka rin maging pagpapala sa iyong kapwa, hindi yung malungkot ka pag tumulong ka sa iyong kapwa. Kasi pag tumulong ka na masama ang loob mo, huwag ka nalang tumulong. Ito yung ating magandang lesson. Pagka tutulong ka sa iyong kapwa, dahil napipilitan ka lamang o masama ang iyong kalooban, huwag ka nalang tumulong. It is not acceptable in the sight of the Lord. Hindi po yan katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. Alam nyo, yung sinabihan ng ating Panginoon na magmamana ng kaharian ng Diyos, yun yung mga tao na isa sa kanilang behavior ay selfless. Hindi selfish, selfless. Sabi ng ating Panginoong Hesus, manahin ninyo ang kaharian ng langit. Ako'y nagutom, inyo akong pinakain. Ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. Ako'y may sakit, ako'y inyong dinalaw. Ako'y nakakulong, ako'y inyong pinuntahan. Nakita niyo, mga kapatid? Nandoon yung sabi ng mga tao, Panginoon, kailan ka namin nakita ang ganyan? Never namin nagawa sa iyo ito, Panginoon. Sabi ng ating Panginoong Hesus, dahil ginawa niyo ito unto the very least of this, ay ginawa ninyo sa akin. Ganda, mga kapatid, ano? Pagka ginawa mo yun, yung bang maluwag sa loob mo, ang sabi ng Panginoon, ginawa niyo ito sa akin. Ganon, mga kapatid, ang foundation na o principle ng love
your neighbor as yourself. Ang foundation ng principle ay foundation of the love of Jesus Christ, yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ang sabi rito, may maganda binanggit dito. Jesus proclaims, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." This call to repentance extends to selfish behavior, inviting individuals to turn away from self-centeredness and embrace a life characterized by humility, compassion, and genuine concern for others. Itong pinaalala sa atin mga kapatid, gaano ka ba compassionate? Di ba? Gaano ka ba mapagmalasakit sa iyong kapwa? Gaano mo iniisip ang kapakanan ng iba nang pinagpapala ka ng Panginoon? Gaano mo iniisip na itong pagpapala na ito ay maging pribilehiyo ko para makatulong sa iba? Isang pribilehiyo na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon, ang aking talent, ang aking strength, ang aking body, my life, ang aking kayamanan. Pwede mong itanong sa iyong sarili at ask the Lord Jesus, "Lord, this is all yours." Okay? Tulungan mo ako, Panginoon, anong gagawin ko rito para mas maging pakinabang sa iba. Yung bang kahit wala ka na, nag-iwan ka ng you are leaving a wonderful legacy doon sa mga tao. Di ba mga kapatid na, wow, yung taong ito ay talagang napaka. Naalala ko mga kapatid, mayroong isang Adventist na kapitan. Nung siya nabubuhay pa, I have witnessed yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagiging matulungin, na kahit na walang-wala siya, gumagawa siya ng paraan para makatulong sa kanyang kapwa. Alala ko meron siyang motorsiklo dati, ang motor niya ay Suzuki. Hindi naman uso sa amin nung araw ang motor. Para mapasakay niya yung mga estudyante o yung mga kabataan papunta sa mga association, naglalagay siya nung di ko alam anong tawag no, nakargahan, na minsan 7 ang sakay. Pero mabagal naman takbo yung mausok pa, para lamang makasakay yung mga kabataan na walang masakyan. Sabi ko, talagang napakabuti nito. Alam nyo, nung namatay siya, kawawa nga, binaril yun eh. Ilang beses yun inambos, nung panlima na, namatay na siya at ang sabi naman niya, ready na siya kung ano man ang plano ng Panginoon sa kanya. So napaka matulungin niya. Nung namatay siya mga kapatid at inililibing namin, ang daming tao. There are thousands of people attended in his burial mga kapatid, sa funeral niya. Sabi ng mga, sino ba ito mga ito? Bakit nandito? Nag-testimony sila. Natulungan po ako niya. Ako din po natulungan. Yung bang kahit hindi niya kilala. Ang mga tao kasi yung iba pagka, sasabihin nila hindi naman natin kilala yan ba't natin tutulungan? Maliban na lamang yung mga nasa Facebook na mga gumagawa ng mga pang-scam, mag-ingat din po kayo dyan. Dahil yung pinagawa ng Panginoon ay para doon sa mga needy, hindi doon sa mga scammer. Di ba mga kapatid? So ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo yan, inilagay ng Panginoon sa iyong kamay para maging open ka doon sa iba. Huwag mong gawing advantage yan na magsikap sila, hindi kaya ay bahala sila sa buhay nila. Hindi, gawin mong privilege na maging pagpapala ka sa iba. Do not be selfish. Do not be self-centered, but selflessness ang mahalaga. No, yung bang naunawaan mo ang foundation of love, ang pinakasentro ang ating Panginoong Jesucristo, to love your neighbor as yourself. Paano mong ang iyong sarili ay ganon din ang iyong kapwa. Huwag mong isipin ang kapakanan mo lamang, kundi kapakanan din ng iyong kapwa. Sabi rito, pinakikita dito mga kapatid, emphasize love, selfishness, and the well-being of others. Sa Christianity religion, yung teachings ng Kristiyano. By prioritizing one's own desire over the needs of others. Di ba? So nandoon yung i-emphasize mo ang love. O paano ba pinakita yung pag-ibig mo sa iyong kapwa? Mga kapatid. Di ba? Paano mo pinakita yung pag-ibig mo sa iyong kapwa? Yung pagiging selfless mo.
And then, sabi dito mga kapatid, a sincere commitment to selflessness rooted in the teachings of Jesus Christ leads to a more compassionate, harmonious, and spiritually fulfilling life that aligns with the essence of Christianity. So kung gusto mo mga kapatid ko na maging isang tunay na alagad ng ating Panginoon, of course, it founded by love, pagmamahal. Sabi nga ng ating Panginoong Yesus, by this all men will know that you are my disciples, if you love one another. Pagmamahalan sa bawat isa, at love should be seen by action sa magitan ng iyong paggawa. Huwag ninyong isipin ang inyong lamang sariling kapakanan. Kapakanan din po ng iba. Tulad ng ating Panginoong Yesus, lagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba. Bagaman, huwag niyo rin pabayaan ang inyong sarili. Maging isang pribilehiyo sa atin ang makatulong sa kapwa. Hindi yung masama ang loob mo. Dahil sabi ng Biblia, ang nagbibigay ng masagana ay lalong pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Alisin natin ang pagiging makasarili. Alisin natin mga kapatid, yung pagiging sentro lamang ang ating sarili sa atin o sa pamilya. Kundi isipin din natin ang kapakanan ng iba. Mga kapatid, isipin natin na dahil sa biyaya na Panginoon na binigay sa atin, paano tayo makapag-share din ng biyaya sa ating kapwa? At dahil dito, nakita ng Panginoon ang ating mga puso, lalo kanyang pagpapalain, lalo mong maranasan yung kanyang blessing, yung bang siksik, liglig at umapaw. Dahil pinakita mo kung papaano mong nadama at naranasan ang biyaya ng Panginoon sa iyong buhay, ang pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya alisin sa atin mga kapatid yung selfishness. Palitan natin mga kapatid ng pagiging compassionate and caring for each other. Caring for one another. Sabi ng Biblia mga kapatid. Ito last na verse na i-share ko sa inyo. Galatians chapter 6. Yan, ang ganda ng talatang ito mga kapatid. Sabi rito, basahin natin sa English. Sabi dito, we must not tired of doing good. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. We will receive our harvest of eternal life at the right time if we will not give up. Sabi rito sa verse 9. Ika'y mag-aani kung hindi ka mapapagod. And verse 10, when we have the opportunity to do good to anyone, we should do it. Mayroon kang opportunity, you have the privilege to help, to do good to anyone na iyong makita. Gawin mo ito. Do it mula sa puso. But we should give special attention to those who are in the family of believers. Minsan nakakaligtaan natin. Tulong tayo ng tulong sa iba, nakalimutan natin tulungan yung ating kapatiran na nangailangan. So ganon mga kapatid, mahalaga na huwag tayong mapagod sapagkat ang ating Panginoon ay nakikita niya yung ating mga sacrifices, mga kapatid. Kung papaanong ipinaunawa sa atin ang kahalagahan ng Ten Commandments, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Ibigin mo rin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang utos na ito nagpapaalala sa atin, bagaman hindi siya specific doon sa huwag kang papatay, pero huwag mong hayaan na mamatay ang iyong kapwa dahil sa gutom kung mayroon ka namang may papakain. So mga minamahal na mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ilagay natin sa ating isipan ang behavior ng pagiging selfless, hindi selfish mga kapatid. Yung ugali na mayroon si Kristo na nais niyang ipabatid sa bawat isa sa atin upang makita ang karakter ni Kristo at luwalhatiin nila ang ating Diyos sa langit. Sa mga oras na ito mga kapatid, tayo po'y dadako sa ating panalangin at ipagpamanhin ninyo na hindi ko kayo mapagbigyan sa inyong mga prayer request kasi nawawala po dito sa aking cellphone. Pero mamaya po after ng live, alis po kami, papayos po namin ang aming computer o yung amin pong CPU or desktop at tawag niyan. Para ho, maging maayos na live natin, may pakita natin yung Bible verse natin, pakita natin yung mga features dyan ni Atidan na ipinalalagay, at yung, of
course, yung mga prayer request niyo at yung mga pagbati ninyo, mga pangalan. Doon po kasi sa StreamYard, nakikita natin lahat o hindi nawawala. So mga kapatid ko, salamat po sa 200 plus viewers kanina. Tayo po dadako sa ating panalangin. Ipag-pray ko po kayong lahat in general. Let us pray mga kapatid. Dakilang Diyos, sa mga oras na ito, we praise and we thank you for this one wonderful morning, wonderful lessons, na mga reminders sa amin, Panginoon, upang huwag kami maging makasarili, kundi isipin din namin ang iba, kung paano niyo po kami pinagpala, kung paano niyo po kami binigyan ng pribilehiyo na maging pagpapala sa aming kapwa. Huwag niyo po kami, Panginoon, na tulutang maging madamot, na maging makasarili, kundi yung pagpapalang ipinagkalob niyo sa amin, maging pagpapala din po kami sa iba. Aming dalangin, Panginoon, ay maging ugali namin ang ugali ng aming Panginoong Yesus at tulungan ang aming mga viewers na ganun din ang kanilang maranasan. I pray the Lord in a special way. Pagpalain sila, Panginoon. Pagpalain kami at give us wisdom always, dear Lord, at ang gabay ninyo ang aming maranasan. Ang huling-ulay ng banal na Espiritu, dakilang Diyos, ay kailangan namin. Maranasan nawa ng bawat isa sa amin, Panginoon. I pray in a special way sa lahat po ng may mga karamdaman. Aming inilalapit sa inyo, Panginoon, sa inyong trono ng biyaya, sapagkat kami nagtitiwala at sumasampalataya ng aming Panginoong Yesus ay dakilang manggagamot at walang anumang karamdaman na hindi niya kayang pagalingin. Lumalapit kami, Panginoon. Kahabagan niyo po ang may mga karamdaman. Alalahanin niyo po sila. Alalahanin niyo po ang aming mga pagsusumamot, mga daing, Panginoon. Nagtitiwala kami sa inyo. Ganon din sa mga gumagawa ngayon ng mga pangangaral, pagpalain po sila. Makadala ng maraming kaluluwa sa inyong paanan. Ang aming mga Bible interest, Panginoon, sa mabalor at katandala, pagpalain din po sila. Give them good health, dear Lord, at maayos na kaisipan upang mapagdesisyonan nila ng maayos ang sumunod at maglingkod sa inyo. Do not let Satan, Panginoon, makaagaw sa kanilang atensyon, kundi ang inyong mga aral na aming itinuro sa kanila ay maitatak nila sa kanilang puso at isipan. Sa mga oras na ito, Panginoon, aming inilalapit na inyong pagpalain ng mga viewers namin, 10 ng kanilang pamilya, at ang inyong pag-iingat sa aming mga buhay maranasan namin sa bumaghapon na ito, aming itinatalag at itinatagubilin, sapagkat sa inyong mga kamay, mayroong kasiguruhan ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga aral sa umagang ito, sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Yesus. Amen at amen. Mga minamahal na mga kapatid, we thank you sa inyong presence, sa inyong panunood. Salamat sa ating mga nagpadala ng tala sa umaga. Ang inyong mga prayer request ay inabsorb din natin at ipapadala sa atin pong prayer warriors tulad ng ginawa kahapon. At pagpalain kayo ng Panginoon, lahat po ng mga viewers natin, thank you so much sa mga magre-replay. Salamat po. Aking dalangin, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Sa pangalan po ng programang Gospel and Music Ministry, of course, kasama natin sa Tidan, siya po ang share ng ating live at ito naman po ang inyong abang lingkod kay Kristo, ang kapatid na Jomel Arsenal, na nagsasabing ang patuloy na pagpapala ng Panginoon ang managana sa inyong mga tahanan at lagi po inyong tatandaan, mga kapatid, na kung si Kristo ang ating sandigan, buhay po natin ay meron pong kasiguruhan, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon.